Sabutan ni ngigang gua sa kuna sa dunya isa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sobrang bilis ng panahon. Ngayon, 21, Wahid Waisron ng Jamaril Awal, 1446. Parang kahapon lang yung Sabado, nandito naman. Tama yung sabi ni Barhan doon sa sinasabing bilis ng panahon na minsan dahil sa paggabisi natin, ay kulang yung oras. Oras na wala naman tayong ginagawang kabuluhan. Pero gawin natin ito sa napakaganda. So nabanggit ni Ustad din kanina yung tungkol sa Hajj, kaya malapit na naman, pati pag-umbra, mamaya talakayan ko kaya merong mga tanong na nag-text sa akin ng mga sect tungkol dito sa Hajj ng 2022 pati 23. Pero yun muna natin yung update. Actually, kung critical yung last na sinabi ko last week, mas critical ngayon. Dahil last Monday, ito yung sabi ni Putin, yung presidente ng Russia. Alam natin ang Russia, merong 6,000 plus na nuclear warheads, nuclear weapons. Pinakamarami sa buong mundo. So, sabi niya, pag nag-supply o gumamit ang Ukraine, kasi ngayon ang breaking news sa lahat ng mga media outlet na mamalalaki about sa nuclear war, itong Ukraine pati Russia na war. Dahil tumitindi ng gusto. Sabi ni Vladimir Putin, presidente ng Russia, pag pinagamit ninyo ang Ukraine ng ballistic missile na laban sa amin, ibig sabihin, mag-response kami ng nuclear. Ito ang sabi. Makikita niyo sa inyong mga news ngayon, pati sa mga YouTube. Ngayon, last Monday, November 19, inallowed ni Putin na gumamit ang Ukraine ng ballistic missile. Tumama ngayon doon sa Russia, 6 na ballistic na makaabot ng 300 kilometers. So, tinamaan yung mga depo ng mga Assad, Russia. Pero yung iba na-intercept. Last Wednesday, gumamit na naman ng missile ng Great Britain, United Kingdom. Yung sabi ng Storm Shadow. So, lahat yung sabi ni Putin na cross line ginawa ngayon ng dalawang country. So, sandali lang, kaya baka ito na yung kwan. So, nag-emergency meeting, si Putin ng live press conference kahapon. Nasabi niya lahat yon, sinabi ko na nag-cross kayo ng line kasi yun ang sabi ko before na isang Sarmat, yung 40,000 kilogram na Saitan 2, sabi na palulubugin ko ang United Kingdom sa isa lang. So ngayon, sabi niya, babawi ako ng ballistic doon sa Dipero. Binumba niya yung infrastructure doon na testing na intercontinental na nasa deserto na lumilipad na hindi ito ma-intercept. Sabi na, meron kaming missile na 1,000 na hindi nyo kaya intercept, US and United Kingdom. Kasi may mga nuclear weapon ito eh. Ngayon, kinasukusap ng France, Emmanuel Macron, yung presidente na huwag kang gagamit, please. Kasi talagang Third World War. Nag-press conference yung anak ni Donald Trump
na sabi niya, itong si Joe Biden, gumagawa ng senaryo para hindi makaupo yung tatay ko para magka-Third World War before January 20. And this is critical now. Anytime kasi dala-dala yung bottom ng nuclear. At inapprove na ng lahat ng military na gagamit sila ng nukes. So ito ang very critical kasi pag may puputok, sabi ko na isa, wala na. Tuloy-tuloy na yan. At lahat tayo. Ito sa atin, ganun din. Magulo rin ngayon. Si Sarah kahapon, nagsalita na. Napawarning na rin siya na pag namatay ako, patayin niyo yung presidente, Romualdez, si Lisa. Ito sa Facebook ngayon. Dahil sa chief of staff niya, binilanggo nila. Local ito, hindi pa international. Ngayon, merong resolution. May resolution ang United Nations na para mag-ceasefire sa Gaza. Pero binito na naman ng US. Mayroong warrant of arrest si Netanyahu pati Yoav Gallant. Inilabas ng prosecutor ng ICC, International Criminal Court, yung war against humanity na 120 na nasyon ang may pirma. Kung saan pumunta si Netanyahu, kukunin siya kasi warrant of arrest. Ito, walang warrant of arrest dito. Masya Allah. Tapat. Alhamdulillah. So, ngayon, mga 57 nation na mga Muslim, alhamdulillah, nagpahayag na kailangan ma-implement yung international law na huliin si Netanyahu. Kasi sabi niyong United Nations, kinakaway sila ng Israel, sabi niya, ano bang United Nations? May charter ba ang Israel na para sa kanila at may charter din yung sa atin na 100 plus nation? Iba yung sa kanila pati ito. They are authorized to kill us. Palestine, ano ang right namin? To kill, patayin lang? And kahapon, doon sa Adwan Hospital, yung director namatay, may kasamang 8. Alam mo namatay, the first in the history of human being, na ang mga aid workers, mga doktor, mga nurses, more than 1,000 ang namatay. Imagine, na journalist din, yung sabi ko, 100 plus. Update ngayon, 44,053 nang namatay sa Gaza. Ang nakakalungkot, 70% babae at saka mga bata. And more than 90,000 ang orphan na mga bata na namatay ang magulang lahat. Ano kaya ang gagawin nila paglaki nila? So ngayon, ang problema, China, Russia, Iran, yung Taliban, pati North Korea, nag-usap-usap, kalaban, US, Ukraine, United Kingdom, at pagka-European. Ito ang problema ngayon kasi lahat yung may embargo na mga countries ng US kasi double standard talaga ang US. Imagine ngayon, sabi ng subhanallah, mga congress na embargo sa aid para makahinto ng Israel. Wala pa rin. Dahil iba ang sinasabi nila sa ginagawa nila. Magsabi ng ceasefire, we want peace, we want the people to live, yung mga humanitarian aid. Dapat mapala. Pero sabi naman niya sa ilalim, sige pa, sige. Manangaya gabwak. NATO, no action, talk only. So yan ang problema. So ngayon, hintayin natin kasi critical masyado. Meron lang tumatawag kay Putin ngayon, pati si Donald. Sabi niya, relax ka muna. Kasi ayaw niyang gulo si Donald kasi bilyonaryo, negosyante. Karamihan ngayon na negosyante sa buong mundo, takot. Kasi maiwan nila yung kayamanan nila. Hindi katulad dito sa atin, kay engineer, hindi na yung takot. Dahil subhanallah, 6 years, may mosque pa. Takot lang sa isa, misis. Mashallah. So, lahat naman pero hindi naman. Mahal niya ang misis niya. Kaya, Ustad, mamaya, nag-aisip ako ng laban. Alhamdulillah. So, ito yung may warrant of arrest si Netanyahu sa Netanyahu, kahit saan nyo makita, i-report ninyo. Ito ang problema ngayon ni Netanyahu.
Ang problema yung Germany, kinakausap din ng ano. Kasi kahapon din ng United States, kasi hindi binito niya yung resolution, 4 na resolution about sa ceasefire. Binito niya, tapos nagsasalita yung si Wood, na sabi niya sa foreign minister ng Russia, sabi niya, wag niyo kaming lecturean, kayo na hypocrites, munapik, munay kapeki na US. Wag niyo na kami sabing lecturean about democracy, kasi loko-loko kayo. Sabi niya, who are you? Ito ang pinaka-problem sa buong mundo, ang Amerika. Kaya sabi ni Deo Macalmo, the number one terrorist in the country, the buong mundo is Amerika. Si Deo Macalmo, sinasabi niya palagi yan. So, alhamdulillah, hintayin natin ang itong another week kasi matindi talaga ngayon. Anytime yan. So, yung may pera, sabi ko, tama tabi no, Stads, alis kami by December. So, makahabol pa kayo, mayroon pang 3 bakante kung may pera. Kaya hindi libre. So, may nag-text sa akin, isingit ko lang, kinabanggit ni Ustad yung about sa pag-hads. So, yung mag-hads, pwede na kayong mag-passport. At the same time, may nag-text sa akin about sa kasi, nangyari ito 2022. Yung pag-hatch namin ng 2022, kasi 2020 ang nag-hatch lang 10,000. Noong 2021, nag-hatch naman 60,000. Noong 2022, nag-hatch naman 1 million, pero 800 plus lang kami. Galing sa Pilipinas, 200 plus lang. Dahil sa pandemic. So ngayon, may nag-test kasi yung mga Yamaha, para ma-explain ko lang sa inyo kasi may nagtatawag, kasi iba naman ako kasi ginagamit ko sa masjid. Merong ripan kasi na pinag-uusapan na actually yung makaripan pag ang binayad mo eksakto sa SEC. Kasi alam niyo mga SEC, nahihirapan din yan. Yung package nila sa pagbayad niyo yan, win or loss. Kung meron yang sobra o kulang, bahala ng SEC. Bahala ng SEC. Ngayon, sa grupo ko, always na mayroon akong bawas kasi alam ko naman ang problema. So, lahat yung mga insurance na $15, $19, 1,000 plus lang, ginagamit namin sa masjid, sa Lama, renovation, para continuous yung reward ninyo. Sinasabi ko palagi na pag ang pera ay intended sa Allah subhanahu wa ta'ala, wag na wag niyong galawin. Meron akong Yamaha, hindi ko sabihin pangalan. Nag-deposit siya na ng 400,000, dalawa sila. Kinuha sa hakin, sabi, baka manalo pa ako. Gamitin ko muna sa negosyo. Sabi ko, wag para sa Allah subhanahu ito. Wag mong ipahiram dahil talagang hindi mabalik yan. So dahil gusto talaga, sabi ko, ikaw ang bahala. Panalangin ko na sana makahads ka. Malimuso karnan, hindi niya nabalik. Yung binalik niya, binayad niya, namatay siya, hindi siya nakahads until now. Nandiyan na sa 6 feet below the ground. So, imagine $15 kasi ngayon lang naggaripan yan. Kasi usually, pag may nangyari doon sa Saudi sa hotel, kaya alam mo naman ang bagong mga hujjats. Pag nakita na maganda, hinahawakan, ginagagyan ng mga sangkangat ng bamipyan, nasisira, doon na pupunta. Pag sobra, katulad 2014, nasunog yung carpet, kaya kala nila, sa minto, so may nabayaran din, walang refund doon. So pag hanggang SEC naman, pag tumaas ang dollar, halimbawa ngayon, alhamdulillah, mabuti na lang sa itong namin, mga gyama ko ngayon, kay 56 yung pagbayad namin una, pero ngayon 59 naman, na 3 pesos. Na 4,000 ay 3 pesos, 12,000 ang dagdag. Kung nagkataon, kaya maraming time sa HUDs na nagbabayad yung mga gyama last hour. Nasabihin mo, tumaas ang dollar, hindi na SEC, ikaw nang bahala. Ngayon, may magripa na 1,000 plus lang, hindi ka na subhanallah. Ang SEC, alam ni Ustad ito, dalawa ito, kaya naging SEC ito last 23. Pag habol namin, mga problema, subhanallah, gasto ng SEC yan. Pagbigay ng tip para mabilis din, gasto ng SEC yan.
So lahat yan, hindi ko sukat talagalain na HADS hanggang ngayon. Ako mayroon pang 100,000 na utang sa akin. Sabi ko, pag hindi mo mabigay, doon sa kabilang buhay, kukunin ko. May 35, may 10, may 8, may 2,000, may 5,000. Sabi ko, alalanin mo, sabi ko, ang magka-HADS, hindi obligatory sa hindi walang kaya. Obligatory sa may kaya. Kaya ito ang problema. Ito ang problema. At the same time, kami rin, 2022, namatay na yung isang NCMF kasi noong 2022, lumabas yung aeroplano sa sakyan namin, wala kaming visa. Nung lumabas yung visa, wala kaming aeroplano. So more than 10 days kami sa hotel. Mabuti na lang may ayuda. Yung mag-asawa, siniswerte. Kaya kung maghingi ako ng ayuda, 5,000, dalawa, 10,000. Naghingi ako kay Ruben Padilla, 3,000. Dalawa, 6,000. Ako single, wala. Na-short pa. Nakatapal ako ng 100,000 doon sa hotel pa. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakuha. Sa Ripan, doon sa NCMF. Kaya sabi niya, bayaran din yung mga check. Kaya iparipan lang. Malimusukar na. Sampai sa guna, daabon. Pero, merong yaumul kiyama. So ibalik ko lang yung yaumul qiyamah na sinasabi ko, kung hindi ka makakuha ng justice dito, sa kabilang buhay, makakuha ka ng justice. Katulad kay sa Netanyahu, yung pinatay niya na 44,000 sa Gaza at 4,000 na sa Lebanon, lahat yung ihila sa kanya kasi doon natin makuha yung justice. That is the reason why tayong mga Muslim naniniwala sa yaumul qiyamah dahil doon tayo makakuha ng justice sa ginawa sa atin. Dahil dito, pag may pera, kahit ikaw ang truth, mabayaran ng pera, nababaliktad yung justice. Pero doon, walang justice. Justice lang. Magtiis lang kayo kasi malapit na. Mas lalo akong mayariyuma kayo, at try tiis talaga. Tiis na. Kasi nakikita ko na talaga itong mga attack and destroy. Wala na si Ustaz makasalita. So, tiis na ninyo, kaya nandiyan lang sa harap yan. Pero may hadith kasi na pagkain, nasa harapan na, i-attack na, baka mauna yung Satan. So, i-continue lang natin yung iba dito. So, sa muli, maraming salamat. Continue attending. Tama yung kay Ustaz na Brother Harun. Na kung wala na kayong ginagasto, dito na kayo, nandito yung paraiso. Okay? Mayroon pang paraiso sa pagkain. Masala. Unlimited ang rice. Parang inasa dun. Pero inasa mo siya. So, sa muli, maraming salamat sa pagkikinig. Lahat yung nagkikinig sa buong mundo. Alhamdulillah, Allah will reward you for your stay at saka yung maaga yung pag-isip sa Saudi Arabia, especially sa Makkah. Inshallah, marami sila ngayon nanonood, gumigising 3 o'clock para magwas lang. Sa muli, salamat. Subhanakallahumma hamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.